sa aking mga viewers at subscriber. Welcome to my YouTube channel, Hermotech. Asa ngayon mayroon tayong pinabook na isang component. Galing ito kay Arlil Iano ng Montalban, Rizal. Ang complaint niya rito ay wala na raw siyang power, at kung sakali ay gusto na rin niya itong palagyan ng Bluetooth kung sakaling magagawa pa. Ngayon pagka walang power, tingnan natin sa power supply niya, kasi ang pagkasabi niya sa akin ay galing daw ito sa abroad. Ngayon pagka galing sa abroad, karamihan kasi nasa 110 ng tingnan natin kung 110 ba o 220. Ayan na, at bubuksan na natin sa... Ayan na, naalis na natin yung pinakasapin niyang ito. Ngayon nakita ko rito, umangat yung kanyang takip. Parang nadiinan ito eh. Ayan oh. Yan. Hindi rin umubra yung pinakasapin niya. Pina-LBC niya na nga ito para siguradong hindi magagalaw eh. Pero wala rin nangyayari. Mas maganda pa, pina-rider na lang eh. Ayan oh. Yung may kunting basag dito oh. Yan. Tapos umangat yung kanyang pinakalagayan oh. Yan. Ngayon alisin na natin sa karton. Ayan na, naalis ko na yung pinakatakip niya. Ngayon alisin natin yung pinaka-disc tray niya para makita natin kung anong problema nito, bakit wala siyang power. Ayan na, alisin natin itong pinaka-cover niya. Yung board niya ay mukhang hindi naman nag-crack. Ayan o, nakita ko eh. Kasi mayroon siyang support dito na ayan o, naputol talaga dito. Mahal-mahal lang binayaran tapos wala rin. Ayan oh. Halatang nadiinan dito kasi ito oh. Ayan na, at alisin natin to. Tapos itong CD tray nya para matingnan natin kung anong problema nito, bakit walang power to. Ayan na, natanggalan natin yung pinaka CD tray nya. Ngayon alisin natin yung pinaka transformer nya. Titingnan natin yung mga fuse dito sa ilalim kung good ba. Ngayon pagka good naman, didiretso tayo dito sa mga regulator nya dito sa pinakailalim. Tingnan natin kung bakit walang power to. Blackout siya eh. Wala talaga siyang display. Parang kumukurap lang dito tapos namamatay. Para siyang nagpo-protect. Ngayon tiningnan ko rito sa kanyang regulator. Ito ang dalawang regulator niya eh. Okay naman. Tinanggal ko sa pagkahinang. Ngayon ang ginawa ko ay tinanggal ko yung kanyang sticky. Ito yung number ng sticky niya. Baka ito may problema kaya hindi nagtutuloy yung ating power. Parang nagpo-protect siya eh. Ayan oh. Teka, medyo malabo eh. Ayan. Sticky 40511-0A. Yan ang kanyang sticky. Tinanggal ko muna. Ngayon ipa-plug natin ito. Ayan, tinanggal ko muna oh. Bali ang kanyang heatsink ay nandito na. Ayan oh, step by step lang muna. Tanggalin muna natin oh. Ngayon pagka wala pa ring power talaga, mahirapan tayo dito. Kasi okay naman yung mga supply niya. Baka sa system na may problema nito, yung kanyang kwadradong IC doon no, sa board niya. Pagka yan ang nasira, wala tayong makuha na ng niyan eh, spare niyan eh. Kahit sa service center wala na rin yan kasi old model na ito eh. Ayan, ayusin lang natin, kakalangan lang muna natin dito. Tapos ipa-plug natin, titingnan natin sana magpa-power na. Ayan, ipa-plug na natin. Ayan.
Ayan, naka-power na siya. Tapos switch on natin. Ayan. Ayan, gumagana siya. Hindi na namamatay yung power niya, kaya lang napansin ko dito, hindi na siya nababasa, parang may problema na yung ating system. Kahit i-tape mo, ayan, hindi na siya nababasa dahil dito sa niya, parang nagtuloy-tuloy na yung ilaw dito. Hindi na nagbabago. Pero dito okay naman, saka dito. Dito nga rin may kulang din eh. Dapat lahat ng number nito umiilaw eh. Ayan. Ngayon kung yan lang naman ang problema niya, wala namang problema basta gumagana siya. Ngayon hahanap ako ng sticky na pamalit nito. Kakalkalin ko yung mga stock ko rito kung mayroon akong kagaya nito. Pagka nagkaroon ng audio ito ay convert na natin sa Bluetooth. Di bali ito, total malalaman mo naman kung naka-CD kasi ito umiilaw yung pula niya rito eh. O kaya nakatip sa auxiliary lang naman natin to gagamitin eh. Yan. Tapos yung kanyang equalizer, ayun, naglalagay naman siya rack o kaya live na eh. Ayan, lumilipat-lipat naman siya eh. Okay naman dito. Ito lang talagang may problema eh. Wala na tayong ibang paraan dito kasi sa system ang may problema niyan. Ngayon maghanap na lang ako ng pinaka-IC nito para itong sticky niya kakalkalin ko, para marami akong stock dito eh. Ayan, at maghanap muna ako, tatanggalin muna natin to. Ngayon hinalungkat ko yung aking mga stock dito. Ito meron dito 40511A, bali yung kanyang ito 40511A, magkapares lang tong dalawa eh. Nag-iisa na lang ito. Ayan. Ngayon isubukan nating isalpak ito. Sana magkaroon na ng audio para diretso na tayo sa conversion. Pero pagka walang audio, ibig sabihin yung system niya talaga baka mamaya walang gumagana rito, wala naman siyang inilalabas doon sa IC. Yun ang problema nito. Lamang ibabalik ko na lang sa may-ari ito. Pero subukan ko munang isalpak itong pinaka-sticky niya. Sana magkaroon na ng audio. Ayan lang, at ihinang ko muna ito. Maring hindi nyo na makita yung paghinang, wala kasing tagahawak ng aking ipapakita ko na lang sa inyo. Naisalpak na natin yung pinaka-sticky niya. Ito na siya. Ayan na ho. Yan. Ayan na yung hinang niya. Ngayon lagyan natin ng speaker ito. Pansamantala lagyan ko lang muna ng aking USB player. Tapos ilagay natin yung display niya rito para may testing natin. Sana nga may audio na. Ayan, at umpisa na natin. Ayan na, nasalpakan ko na ng speaker niya. Tapos ayan na yung ating player. Tapos ito na yung ating pinaka display. Sana nga may audio nito. Pagka nagkaroon ng audio, didiretso na tayo sa kanyang USB. Convert na natin to. Pa-plug na natin muna yung USB. Ayan. Ayan, nag-play na siya. Tapos sunod yung component. Ayan, power na. Press natin yung power. Ayan. Ayun, mayroon na. Sa auxiliary siya nakasalpak. Ito yung FM niya eh. Hindi na mabasa rito, pero wala namang problema eh. Dito naman yung indicator niya eh. Teka, ayusin muna natin yung kalang. Subukan niya natin sa tuner. Ayan. Ayan, naglilipat naman siya. Tapos dito nababasa naman. Dito lang talaga yung hindi. Sa taas nababasa naman eh. Ayan o. Ayan. Balik natin sa auxiliary. Ayan. Volume natin. Tapos yung equalizer niya,
Ayan, nagbabago naman siya. Wala namang problema eh. Ito lang talaga. Okay naman yan. Sabihin ko na lang sa may-ari. Wala na tayong magawa dyan eh. Sa system yan eh. Kesa naman hindi pa niya tumapagana. Okay na. Gumagana naman yun. Pati volume niya. Okay. Ngayon ang problema niya talaga kaya nawawalan siya ng power. Nagpo-protect siya eh. May problema talaga yung kanyang sticky. Ayan. Tapos sinalpakan na lang natin. Mas maganda nga sana transistorized na lang ito, pero mayroon pa naman akong sticky kaya sinalpakan ko siya. Kasi pag transistorized matrabaho eh. Matrabaho pero mas okay kasi naman malapad naman yung kanyang heatsink sana. Pwede sana i-transistor dito kaya lang mababa yung supply niya eh. Ayan lang. I-off na natin. Didiretso na tayo sa nire-request na lagyan ito ng USB Bluetooth. Ngayon, dito sa pinakatakip niya, dahil nakakalas naman, hindi muna natin isasauli ito. Tapos, maglagay muna tayo ng USB. Ayan na, nasimbol na natin yung ating USB Bluetooth. Medyo hindi maganda yung medyo may sipon kasi ako eh. Ito na yung ating module. Tapos yung ating mga button ay nandito na. Ayan na ho. Yan. Bali ito na siya. Ito na rin yung ating pinaka plug. Yung hindi nakikita eh. Ayan, ayan siya. Ayan. Tapos yung ating transformer ay naglagay tayo rito ng additional na secondary ito siya. Bali nagwinding ako ng 20 turns na magnetic wire na gauge 28. Supply sa ating USB at saka maglalagay na rin ako ng blower dito para sa ating heatsink. Wala kasi siyang blower eh. Umaasa lang siya rito. Medyo malaki naman yung kanyang heatsink. Ayan. Kaya siguro hindi nilalagyan ng blower to dahil sa malaki naman siya. Pero lalagyan natin para mas komportable siya. Para hindi masyadong uminit. Ayan na yung ating bagong sticky. Kaya siya nawala ng power, nagpo-protect siya eh. Grounded yung ating sticky. Ayan. Halos wala na ngang mabili nito eh. Mabuti na lang may stock pa ako rito. Matagal ko ng stock to eh. Kasi noong araw kasi sabay-sabay ako kung bumili eh. Ayan. Ayan na yung ating filter. Ito. Tapos hanap tayo rito sa kanyang auxiliary. Dito natin padadaanin yung kanyang USB dito sa kanyang auxiliary kasi surround naman itong sa baba. Hanapan natin yan. May mga resistor pang nakadropping dyan. Kaya lang jump tayo dyan. Hindi tayo dadaan dyan kasi hihina yung ating signal ng ating USB. Ayan lang at umpisa na nating asimbulin to. Ayan na siya. Asimbulin na natin to rito sa kanyang pinaka-casing at magtatap tayo sa kanyang auxiliary. Naisalpak na natin. Ayan na siya. Ayan na yung ating module oh. Yan. Tapos naglagay na rin tayo ng blower dito para hindi mag-overheat yung ating heatsink. Tapos ayan na. Tapos dito ko siya sa pinaka auxiliary niya. May resistor dito eh. Nag-drop ako sa resistor niya. Hindi na ako dumaan doon. Tapos kinat ko yung papunta dito sa audio video na, tapos sinalpakan ko siya ng ito, yung galing na sa ating module. Halimbawa nilagay mo sa auxiliary yung ating module, pwede nyo siyang pasukan dito. Dito na siya gagana. Ayan na siya. Ayan na. Ngayon ang gagawin natin ay isauli na natin yung pinaka-distray nito. Asimbuli na natin to para maitesting na natin. Ayan. Mahirap talaga gumawa ng mga ganito. Medyo tiyagaan lang.
Huli ko na siya. Nahirapan talaga ako rito magdikit. Dinikit ko pa ng epoxy rito sa pinakagilid niya sa loob. Kasi nga umangat tong pinakatakip niya eh. Nadaganan to rito. Pati yung likod parang napiga eh. Kaya wala rin ano yung LBC. Maganda pa sa rider eh. Tapos ayan na, naisaksak na natin. Ayan, yung mga buto niya, ito na rin. Yung pinaka USB niya. Ngayon subukan muna natin sa USB. Ayan. Ayan na siya. Ayan, okay na siya. Ngayon ilipat natin sa Bluetooth naman dito sa cellphone. Press lang natin to. Ayan, tapos i-play na natin dito yung ayan na. Okay na ito. Ayan. Ayan lang at sana may natutunan kayo sa aking video. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.